Paparating na ang Halloween at nakahanap ang internet ng bago nitong katatakutan. Kung naaalala nyo sila Jeff the Killer, Ayuwoki, si Ori Chef, Slenderman, ito yung kumbaga tinatawag ng mga internet urban legends eh. And while they are fictional, merong halong kwento ng katotohanan if that makes any sense. Hindi makakaligtas dito ang pag-uusapan natin ngayong araw na si Smart Schoolboy 9. Ngayon na-curious ako dito. Sa mga past uploads kasi natin, nakikita natin na napakaraming mga nagko-comment para gawan natin ng topic kung sino man tong si Smart Schoolboy 9. So tinignan ko yung mga larawan at ipapakita ko rin yan sa inyo. One Google search and I've already found them disturbing. Yun ba yung pag-iisipan mo? Iisipin mo pagkatapos mo makita at nakasave lang siya dyan sa utak mo. Magpe-play pag wala ka ng kasama. Ang una kong tanong, hoax ba to? Meme? Creepypasta? O character? Ngayon, kung sa visual, nakakatakot na. Ito yung sabi ko na may halong katotohanan. Kasi, the story about this guy, hindi lang nakakatakot. In fact, yung mga nakikinig sa kwento na to, halos binabaliw na sila kakasunod sa kwento ni Smart Schoolboy 9. Natry ko explain ng simple. Magdi-disclaimer po ako sa inyo ngayong araw. Matagal ko kasing pinag-isipan bago ko gawin tong video na to. Hindi angkop para sa lahat ang tema ni Smart Schoolboy 9. So pinag-isipan ko siya and this is something that YouTube does not actually allow to discuss. So dahil dyan, may mga bagay tayo about this na hindi natin pwedeng pag-usapan. Pero ilalagay ko lang din in context. I think marami sa inyo nakakaalam kung ano yung sinasabi ko in relation to the danger of Smart Schoolboy 9. And by saying this, I really encourage discussions in the comment section. That being said, uumpisahan na natin ang kwento. Please minute. Please mind. Bago yan, mag-like, subscribe at notification bell kayo dahil meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin niyo yung question of the day natin sa dulo ng video na to. Pakinggan niyo yung question of the day natin, ha? So, merong isang YouTube documentary na nag-discuss dito. A YouTuber by the name of Nick Crowley. Actually, napanood ko rin to and viral siya. I think habang nire-research ko to, may 10 million views na siya. Sa totoo lang, these are some of the most disturbing imageries and even more disturbing backstory. Basically, ganito yung nangyari. October 2021, may nagko-call out sa isang account. Sabi nila, etong account, nag-e-edit daw ng mga picture. Ito yung mga picture na ine-edit, yung parang mapula yung labi. Pag ma-explain ko dito, pasensya na kayo ha. Para siyang AI na pangit. Naiintindihan niyo ako? And for some weird reason, sabi nila anak daw nila to na ine-edit ng ganitong paraan. Parang cartoons. Pasensya na, hindi ko alam, hindi ko mahanap yung tamang word para i-describe siya. Pero creepy siya. So yung mga account na yan, hindi pa yan si Smart Schoolboy ha. May mga iniiwasan kasi ako pag-usapan. Kaya sinabi ko na sa inyo yan. Kinalaunan, yung first account na yon sinasabi nila, iisa lang ang may-ari, and then another account, and then si Smart Schoolboy 9. Sabi nila, isa lang daw may-ari niyan. Etong si Smart Schoolboy 9 daw, mas malala pa dun sa mga pinopost na edit ng mga naunang account. Tila may picture ng isang lalaki dyan sa Instagram account na yan. And if panonoorin nyo, sobrang weird and suggestive. Ihihinto na natin sa salitang suggestive. Ulitin ko lang, may mga certain themes tayong iniiwasan. So ask in the comments. I'm sure miski kayo naku-curious Yung mga hindi pa nakakaalam tungkol sa kanya, ganon din yung naramdaman ng mga tao, mga Redditors, mga nasa YouTube, naku-curious sila hanggang sa sila na mismo nagdi-discuss. Teka, etong taong to, parang danger sa society. So dahil dyan, nag-umpisa ng online manhunt para sa kanya. Hinahanap siya. Before we proceed, gusto ko lang pong sabihin that we will never promote doxing or yung bang pagpapublish ng impormasyon sa internet mostly for malicious intent. Hindi po natin sinusuportahan yan. We're just putting this out here for the context of the story.
So itong mga tao, hanap sila ng hanap and may sinasabi sila na nakita na raw nila yung actual identity. Of course, may mga iba-ibang pang mga pinag-uusap. Labu-labu na to sa totoo lang. May mga nagsasabi na taga London daw siya. And sa dinabi namin ng impormasyong nakalkal nila, may isang pangalan akong nakikita na paulit-ulit lumalabas at ay ang pangalan na yan ay David Walter Alter na edad 59. Medyo ano ako sa pangalan kasi Alter, feeling ko alternate account siya, 'di ba? Parang ganon yung pagkakaintindi ko eh. And I think yun yung kabuuan din ng kwento. But that being said, wag niyo munang pansinin yung mga conspiracy theories ko about this kasi ang gulo talaga ng kwento at hindi mo masasabi kung ano yung katotohanan sa hindi. Ngayon itong si David Walter Alter, kumbaga pinipeste na ng mga tao online, kinukulit, mini-message, pinaghihinalaan. Mahirap kasi yun, di ba? Na ikaw yung paghihinalaan, tas hindi pala ikaw. Ganun mga bagay. Ito na yung part ng video natin kung saan mahahati na tayo sa kung anong interpretasyon natin sa video na to. Kung makikita nyo, miski ako, hindi ko rin alam kung ano yung sasabihin ko sa inyo. Mamaya, bibigay ko yung aking conspiracy theory. So, itong mga tao all out na, no, para hanapin yung identity niya. Ngayon, nung sumabog yung usapan tungkol sa kanya, may mga content creators na nagsasabi or nagre-release ng exclusive interviews. I think, dahil sa fact na maraming hindi nakakaalam if creepypasta lang ba siya or character lang siya, hati yung ginagawa ng mga tao. The first half is treating this na para bang talagang danger siya and the other half is tinitreat na para siyang internet urban legend. So dahil dyan, may mga content creator kagaya ni Ezekiel the First TV na kung makikita nyo, no, may mga, hindi ko masabi, parang scripted interviews. Hello ladies and gentlemen, I've traveled out here far from my home. But today is the interview you've all been waiting for. Me and Smart Schoolboy 9. I've got my team behind the camera. As well as Smart Schoolboy 9's cousin, which, as you guys can see, the face is blurred, but we came to a mutual agreement that I had to blur the face. How old actually are you? Because there's people online that think you're a school kid, and there's people online that are saying you're 30, 40, 50. So He said I'm not allowed to talk about my age. You're not allowed to talk about your age, and I'm gonna keep it real with you, yeah. And I'm not no guy who doesn't keep it real with people in real life. I'm a straight guy. I don't agree with the things that I didn't know about you 2 weeks ago. I only knew about you 4 days ago because my fans were persistent on me making a video on you. But some of the things I've heard you've been doing, it's a bit weird, bro. Like, I haven't done anything. I told you. No, I haven't done anything at all. No, there's. If I was a snitch, I don't know. Just the things you do, it's just, bro. I don't even know what to say. I'm stuttering like a madman, but I just can't believe I'm even sat with you. I don't know who you think I am, but just no. I have many hobbies, and there's nothing wrong with. I've never done anything wrong. So ayan, makikita natin sa video niya na may isang lalaki na naka-cover yung muka. And yung kilos, parang kasi similar dun sa nangyayari dun sa Instagram account. So dito na mag-a-arise yung katanungan ko na hoax lang ba siya or urban legend siya that the internet has been playing off. Kasi kung makikita po natin, ang daming seryoso. 'Di ba? Na-build itong kwento na to around a community of people na gustong malaman kung sino si Smart Schoolboy 9. Is he actually what many claim to be dangerous na dapat talagang hanapin? Ito yung honest na sagot ko, ha. Pwede nyo hindi pakinggan, pero eto. I think naghalo-halo na while may mga tao na gustong malaman siya, may mga kagaya nga nito ni Ezekiel the First TV na parang nagbe-build na, yun. Nagbe-build na ng lore. Naintindihan niyo ako? Parang si Slenderman, 'di ba? May mga nagsasabi na totoo siya, may mga nagsasabi na dapat siyang hanapin. Ang tanong is may konkretong pruweba na ba? May mga naaresto na ba? Ang dami kong mga hinalugog ng mga articles na sinasabi nila naaresto daw and everything circles back to David Walter Alter. Sinearch ko. Wala akong makitang konkretong pruweba dito sa mga pag-aaresto na to. Sa ngayon, kumbaga parang kwentuhan lang. Kumbaga nagbe-build ng urban legend. Naiintindihan niyo ako? Alam niyo ha,
Dahil nga papasok yung Halloween, actually kahit hindi papasok yung Halloween naniniwala ako na mag-uumpisa pa lang yung usapan tungkol kay Smart Schoolboy 9. Maraming mga ganitong mga horror characters in the past na naging actual danger sa mga manonood. Kaya importante rin para sa akin na dinidiscuss siya. Pero hindi ko masasabi sa inyo kung totoong tao siya or kung trip-trip lang siya ng kung sino. Kaya medyo natagalan din ako bago i-discuss to. Kasi gusto kong hintayin at mag-play out. Pero parang walang nangyayari. Pero parang walang nahahanap. Kaya nandito tayo ngayon. This video, which was supposed to give you answers, have now only riddled you with more questions. Humihingi ako ng kapatawaran sa inyo. Pero naniniwala ako. Nalalaki pa tong lore. Naalala nyo sila, sila Granny, di ba? May grandpa na, may ganyan na. Sila Slendrina, sila Ori Chef. Nagkakaroon ng kwento at nagiging urban legend sila. Nagiging, nagiging creepypasta. At I think, ganun yung ruta na mangyayari kay Smart Schoolboy 9. Puwera na lang, no? Kung makikilala talaga kung sino yung totoong may-ari ng account at kung mapapatunayan na ginawa niya yung mga bagay na kiniklaim ng mga tao sa internet na ginagawa niya. Kayo nang bahalang humusga dyan. Ito yung question of the day natin. Based of everything that we have discussed today, naniniwala ba kayo? Para sa mga gusto sumali sa 1,000 Gcash giveaway natin naniniwala ba kayo na totoong danger at totoong tao si Smart Schoolboy 9? O sa tingin nyo, we're just being played out, we're just being fooled, at fictional lang siya at pinapalaki to dahil maraming interesado at maraming naibibigay na views sa content creators si Smart Schoolboy 9. I want to hear your honest thoughts. Papakita ko ulit sa inyo yung mga larawan at video niya. So yun lamang po. Ito si Clara III. At ito ang aking kwento. These minutes are mine. Are mine. Scott is good. It's sticky. Please, miss. I've got a dental appointment this morning. Well, I don't. I'm here. Look. I'm sitting here filming. Hi, guys. Hello? Hi. These minutes. Scroll is good. 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 So we're actually going down it now. It's the four of us. Oscar's just behind me. Oscar's there. Oscar's there. So so we're actually going down it now. It's the four of us. Oscar's just behind me. Oscar's there. The scroll. Whoops. The scroll.
Oh, okay. There we are. Okay. Squad. 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 Squad.